Habang kumakain at inaayos ang mga dapat ayusin ay nag-usap ang mga bida tungkol sa Elf Hell na tahanan ni Puck. Sinabi kasi ni Isidro na Elf Hell kaya naiinis si Puck. Nagkwento naman si Shirka na ayon sa master niya ay maganda ang lugar ng mga fairy at mayroon ding mga witch na nakatira doon. Nilapitan ni Fairness si Shirka at sinabing gusto nitong matuto ng magic mula sa witch. Mula daw kasi nang makita nito ang ginawa ng witch nang tulungan nila ang mga tao sa village ay nais na nitong maintindihan ang mga nasa spirit world. Sinubukan siyang pigilan ni Isidro at Sir Paco lalo na at mas bata si Shirka na magiging teacher niya kung sakali. Pero buo na ang desisyon ni Fairness na gustong maging mage. Sinabi ni Shirka na standard daw na bata pa lang dapat magsimulang matuto ang isang gustong maging mage dahil fresh pa ang laman ng utak nito at hindi pa nalagyan ng maraming kalokohan. Pero pagbibigyan pa rin si Fairness na tuturuan ng basic magic kaya nagpasalamat naman si Fairness na teacher na ang tawag sa witch. Habang mag-isang nakatayo si Shirka sa tabing dagat ay lumapit si Guts na hindi daw makatulog dahil palagi itong mulat sa gabi. Sinabi ni Shirka ang naalala nitong mga itinuro ni Flora sa kanya. Hinawakan ni Guts ang ulo ni Shirka at sinabing huwag nitong pigilin ang nararamdaman bilang bata para huwag maging kakaiba pagtanda. Sinabi kunwari ni Shirka na trabaho nila iyon bilang mage na nasa pagitan ng spirit realm at mortal realm. Pero hindi din ito naitago ang emosyon at umiyak kay Guts. Nang ayos na siya ay umupo sila saglit ni Guts sa tabing dagat. Tapos kinantsawan sila ni Everella na naabot na daw ni Shirka ang edad na naghahanap ng lalaki. Pero bakit daw matandang lalaki ang una niya? Kaya ikinulong siya ni Shirka sa sombrero nito. Biglang kinuha ni Guts ang espada nito dahil may dumating pero si Skull Knight lang pala. Sinabi ng Knight na unti-unting mawawala ang pakiramdam ni Guts kapag nagpatuloy siya sa pakikipaglaban gamit ang armor na iyon. At lahat ng magagandang bagay na nararamdaman niya bilang tao ay kasamang maglalaho pati ang pagkakaintindi ng mga salita. Nagpasalamat si Shirka sa tulong sa kanila ni Knight saka sinabing hindi siya papayag na mangyari iyon kay Guts. Nagtanong si Shirka kung anong nakaraan nila noon ng kanyang master na si Flora. At sinabi ni Skull Knight na mas malalim ang kanilang relasyon ni Flora higit pa sa kaibigan lang. Isinuot din pala ni Skull Knight ang armor na iyon kaya alam niya kung anong danger na dulot nito. Saka muling nag-warning na hindi daw nauubos ang males na nagmumula sa armor na iyon kahit nagawa nilang makontrol ito gamit ng talisman kaya kailangang mag-ingat pa rin ni Guts. Nagpasalamat naman si Guts saka nagtanong kung bakit inatake ng mga halimaw ang tahanan ni Flora. Kaya sinabi ng Knight na para kay Griffith na pangarap maging pinakamalakas na hari ay naging karibal nito si Flora dahil ang lakas nito ay katumbas ng 10,000 malalakas na mandirigma. At kung magpapatuloy daw ang mga bida sa pagtahak sa landas na iyon ay malaking posibilidad na sila naman ang susunod na pupuntahan ng mga general at classes monsters ng rapist na Batman. At baka kasama na ito sa lakad na iyon. Naramdaman ulit ni Guts ang galit nito kay Griffith at nag-react ang kanyang armor. Kaya agad siyang pinakalma ni Shirka. Para sa isa pang mahalagang impormasyon ay ibinahagi pa ni Skull Knight ang pangalan ng hari ng Elfhelm na kanilang pupuntahan. At napakalakas daw nitong hari. Kaya nainis si Guts sa isip dahil hindi ito sinabi ni Puck sa kanya. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng mga ito ay malaking porsyento na maibabalik ang dating pag-iisip ni Casca sa dati. Kaya napangiti naman si Guts sa pag-iisip pa lang na posible itong mangyari. Ganun pa man ay sinabi ni Skull Knight na kahit maibalik man ang dating pag-iisip ni Casca ay hindi garantiya na magkapareho sila ng ipinaglalaban ng babae. Paano kung si Griffith ang piliin itong pagsilbihan? Habang nag-iisip si Guts ay nakita nito ang pagkapal ng hamog sa paligid kaya ito naging alerto. At ipinakita din ang paglabas ng isang buwaya sa tubig at papalapit na sa kanila. Agad na naghanda ang mga bida at ilang saglit lang ay sinira ng kalaban ang pinto at pumasok ang kalahi ni Lolong. Ito pa daw ang nangsibat kay Isidro na umilag, kaya agad siyang pinatay ni Guts gamit ng bogen. Ipinaliwanag ni Shirka na isa itong familiars at nais nilang mahanap kung sino ang may gawa nito. Sinabi ni Sir Paco na nasa panganib sila at saka ipinakita ang maraming mga buwaya sa labas na paparating na. Kaya agad naglagay ng talisman si Everella sa mga pader at sinabi ni Shirka na kailangan niya ng panahon para makagawa ng spell lalo na at full moon. Naghanda naman si Guts para lumaban. Sinabi ni Shirka na wala pa siya sa kondisyon pero magpa-practice daw siya para muling lumakas. May mga buwayang nakaharang sa lalabasan nila, kaya agad inilabas ni Isidro ang mga toy bombs nito at ibinato sa mga sumabog na buwaya. Agad na lumabas si Sir Paco at gamit ang wind element ay nakapatay agad ng isa. Nagtumbling naman si Isidro na napaatras dahil muntik masagpang kaya pinagtawanan siya ni Puck. Kaya binato na lang niya ito ng pasabog sa bunganga. Saka ginamit ang nag-iisang teknik at sinaksak ang buwaya na nag-apoy. Dalawang buwaya naman ang agad winasak ni Guts sa mga bunganga kaya nasabi ng mga kasama na nakabalik na siya. Pumatay din si Isidro ng iba pa. Nagpatuloy pa sa pagpatay ng mga kalaban na buwaya ang bida gamit pa rin ang malaki nitong sandata. Habang ginagawa niya ito ay ramdam niya ang nag-aabang na demonyo sa armor base sa kanyang emosyon ng galit.
Kaya kinokontrol ng bida ang sarili habang tumataga para siya pa rin ang kokontrol sa sitwasyon. Nakapasok ang isang malaking buwaya sa kinaroroonan ng mga babae pero saktong natapos na ni Shirka ang spell nito at nakatawag ng shield barrier. Sinabi ni Shirka gamit ang telepathy na ligtas na ang kinaroroonan nilang bahay pero may limit ito dahil may pisikal na katawan ang mga buwaya. Inutusan ni Shirka ang mga lalaki na puntahan ang spellcaster na nasa malapit lang na hinahanap ni Shirka. Nakapatay naman ng isa pang buwaya si Isidro na sinunog. Pero pinatamaan siya ng sibat ng ilang mga buwaya kaya siya natamba. Tigok na sana siya pero muli siyang iniligtas ni Guts. Nahanap agad ni Shirka ang spellcaster na agad sinabi kina Guts at Serpico. Kaya kaagad nagpatalon-talon si Serpico at mabilis na pinuntahan ang mga spellcaster na mga kusyon at pinugot ang kanilang mga ulo sa isang hampas lang. Dahil dito ay nagsitumba ang mga buwaya na nawalan ng taga-kontrol. Sinabi ni Isidro na umalis na sila pero pinigilan muna sila ni Shirka. May lumabas na usok sa ulo ng mga kusyon saka din kaagad na may lumabas na halimaw mula sa dagat. Mas malaki pa ito kaysa sa ogre kaya sinabi ni Shirka na hindi ito kaya ng shield nila. Binalak atakehin ni Serpico ang mata nito pero binugahan siya ng tubig ng elepante na isda kaya naitapon si Serpico na hindi gaanong nasaktan dahil sa tulong ng mga wind elementals. Naramdaman ni Shirka ang caster na nasa dagat at malayo tapos sinira ng monster ang kubo. Dahil dito ay napilitan si Guts na umatake kahit na nagre-recover pa lang siya. Binulag niya ang isang mata ng halimaw. Saka din sinugat ang ilong ng monster na napaungol. Akala ni Isidro kung makakaya ito ni Guts. Pero alam ni Shirka na nagtitimpi si Guts kaya hindi ito makalaban ng husto. Alam mo yung feeling ng kinokontrol mo ang pag-utot dahil baka tayo ang lumabas. Ganon siguro ang pakiramdam ni Guts kaya patigil-tigil sa paglaban ng bida. Dahil dito ay nasaktan siya ng monster at naitapon. Nagtapon ng mga toy bombs nito si Isidro na kinaistorbo ng halimaw kaya sila ang pinagbalingan. Nakita ni Guts na nasa danger ang mga kasama kaya ginamit na rin niya ang berserker mode kaso ay nagdugo ulit ang katawan niya. Mabilis siyang umatake at sinaksak ang mata ng kalaban saka din pinutol ang ilong nitong mahaba. Nag-alala ang mga kasama para kay Guts kaya agad nag-concentrate si Shirka para magpunta ng domain sa utak ni Guts. Pakiramdam ni Guts habang naririnig ang ingay ng dagat na tinatawag siyang magpunta ng pinakailalim nito. Sumisid siya pero ang sinisid niya pala ay ang bunganga ng halimaw at tinusok ang utak nito. Saka siya lumabas sa ulo ng tigok na monster. Hindi pa siya tapos dahil patuloy lang ang katawan niyang naka-berserker mode at pinagpapatay pa ang mga buwaya na naroon. Sinabi ni Serpico na ayon sa kwento ay delikado ang pagiging berserker dahil kapag oras na naka-berserk mode ang nagsuot ng armor ay hindi na nito alam ang kaibigan at mga kalaban. Sa isip ng bida ay pinipilit labanan ang tawag ng berserk mode. Pero nawala na siya sa sarili at patungo na siya sa mga kasama para patayin ang mga ito. Mabuti na lang at nagawa siyang muling masisid ni Shirka sa kanyang isipan at hinila si Guts mula sa pagkakabaliw. Kaya nagawa niyang makalaya sa pagkontrol ng kanyang armor. Naisip niyang totoo ang sinabi ni Skull Knight na hindi madali ang paggamit ng armor na iyon. Ibinalik ng nahihilo pa ring Shirka ang sinabi ni Guts sa kanya na huwag itago ang pakiramdam para huwag masira ang sarili. Pagkatapos pa ay nagpunta sila ng isang kaharian at sa gate ay ayaw papasukin ng mga customs si Shirka dahil sa damit nito. Kaya nakalimutan ng mga kasama niyang bawal pala ang ganun na damit sa Holy City na tulad doon. Mahihirapan pa sana sila sa pagpasok pero gumamit na ng magic si Shirka at natigil ang mga bantay kaya nakapasok sila ng walang gulo. Sa isip ng mga tao ay alam nilang witch si Shirka. Hinila ni Isidro si Shirka at sinabihan na kailangan nitong magpalit ng damit. Hindi ito maintindihan ni Shirka tapos masungit naman si Isidro na tinabig ang sombrero ni Shirka kaya nasagasaan ito ng dumaan na mga kabayo. Kaya naiiyak si Shirka na nasaktan lalo na nang sinabi ni Isidro na walang silbi naman ang sombrero ni Shirka. Dahil dito ay tumakbo si Shirka palayo para maging mag-isa. Pinagalitan ni Everella si Isidro at sinabing gawa ni Flora ang lahat ng kasuotan ni Shirka at nasunog lahat ng gamit niya at iyon lang ang natira. Kaya nakonsensya naman si Isidro na tumahimik. Sinabi ni Guts na maghahanap sila ng inn at dalhin ni Isidro pabalik si Shirka. Sa paglalakad ni Shirka ay sinundan siya ni Everella para samahan. May nakita silang lumulutang na malnourished na parang kite. Sinundan nila ito sa isang lugar na maraming mga tao ang patay na nakabitin sa mga naroon na poste. Sinubukang silipin ni Shirka ang nangyayari doon at nagulat siyang napaupo dahil nakita ang mga kaluluwa ng mga tao na namatay doon na naghihingalo. Nakita siya ng mga guards at pinapaalis siya. Subalit muling gumamit ng spell si Shirka na pinilit ang mga guard na sagutin ang nais niyang malaman. At sinabi ng mga guards na mga kusya ng mga tao na namatay doon na mula sa ibang lugar. Dati na mga alipin ang mga ito mula sa ibang lugar pero sa lugar na iyon ay naging produkto. Pero dahil sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng kusyan at ibang mga bayan ay pinatay ang mga ito. Kaya hindi makapaniwala si Shirka dahil sa nalaman. Sinabi nito sa mga tao na tatanggalin nila ang mga bangkay para sunugin saka din ginamit ang mga ito.
Hindi niya alam na nakikita siya ni Sonya sa isang tuktok ng gusali na nakita din ang mga nakalayang mga kaluluwa. Nagtanong-tanong naman si Isidro kung sino ang nakakita kay Shirka pero wala siyang nakuha. Nakarating ng isang pier si Shirka na walang mga tao pero naroon ang maraming malalaking barko pandigma. Kaya naisip ng bata na para lang ito sa walang saysay na digmaan. Saka doon siya nagtambay hanggang malapit ng lumubog ang araw. Sinabi ng isang lalaking napagtanungan ni Isidro na nakita nito si Shirka sa tabing dagat at delikado doon pagsapit ng gabi. Dahil may mga pirata at pwedeng kunin si Shirka para ibenta. Natigilan si Isidro nang tawagin siya ni Mule na bumaba mula sa kabayo nito at sinabing hinahanap din nito ang witch. Kaya sinabi ni Isidro na alam itong isang mayaman base sa pananamit at gusto lang maging sikat sa pamamagitan ng pagsuko kay Shirka sa gobyerno. Saka din iniwan agad ni Isidro ang blondie na knight. Habang malungkot na nakaupo si Shirka mag-isa sa dagat ay nilapitan siyang bigla ni Sonya na binati siya dahil alam na isa siyang witch. Itinuro nito si Everella na nakaupo sa balikat niya na malaking clue na isa siyang witch. Sinabi din nito na nakita ang pagpapalaya ni Shirka sa mga kaluluwa ng mga pinatay na kusyon. Nagtanong-tanong pa si Sonya sa kanya kung saan siya galing at anong ginagawa doon. At sumagot si Shirka na may misyon sila ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Sonya na mahirap maging kakaiba kaysa sa mga normal na tao. Saka nagkwento ito ng tungkol sa isang kite na inakala niyang isa siyang duckling. Isang araw nang inatake sila at itinali at kasama siyang naglakad na kasama ng mga pato. Pero dumating ang isang white hawk at iniligtas ang kite. Simula noon ay naging palaban na ang kite at nilalabanan ang mga nang-aalipusta sa mga pato. Mataas ang lipad ng hawk at ang kite lang ang malapit ang paglipad dito. Pero dahil may isang prinsesa na pato na gusto ng hawk ay ikakasal sila at walang magawa ang kite kundi tignan lang sila sa malayo. Kaya nagtambay ang kite sa tabing dagat para maiwasan ang pagseselos nito. At doon niya nakita ang isang owl na mula sa gubat. At iyon daw si Shirka na gusto niyang maging kaibigan. Naintindihan naman ito ni Shirka at sumagot na gusto din ng owl na maging kaibigan ng kite. Nagtanong si Sonya kung may nakakaintindi ba sa kanya. At naisip ni Shirka si Guts na inakala ng dalawang malandi na in love siya. Kaya sinabi ni Shirka na naspoiled lang siya kay Guts. Natigilan sila nang may nakitang mga batang kusyon na hinahabol ng mga pirata. Nakialam ang dalawa at sinabing tigilan ng mga pirata ang pagkidnap sa mga bata para ibenta. Ngunit nagalit ang mga pirata na balak sanang hawakan ang ulo ni Shirka pero pinatigil niya ito gamit ng hypnosis. Kaya nagsaya si Sonya na nakakita ng kakayahan ni Shirka. Biglang may bumato sa ulo ng pirata at ipinakitang ito pala si Isidro na pinagkamalan pa ni Sonya na yung tinutukoy niyang nag-spoil sa kanya na agad nilang itinanggi. Minura-mura ni Isidro ang mga pirata at isa sa mga ito ang umatake ng espada na hiniwa niya sa paa dahil sa muscle memory. Sa unang pagkakataon ay nagawa ni Isidro na samugat ng tao. Kaya nagalit na ang mga tumakbo sa One Piece at kinuha ang mga espada. Gagamitin sana ni Shirka ang magic pero pinigilan siya ni Isidro gamit ng telepathy. Hindi ito maintindihan ni Shirka kaya ipinaliwanag ni Sonya na nais itago ng lalaki ang kakayahan ni Shirka. Kaya nagulat ang witch dahil naririnig ni Sonya ang usapan nila. Patuloy naman sa pakikipaglaro si Isidro sa mga pirata na sinusugat ang mga katawan ng mga ito saka tumatakbo. Tumulong din si Everella na binulag ang dalawang pirata na nagkasugatan. Alam ni Shirka na matatalo si Isidro kaya tinawag niya si Guts. Na-corner na si Isidro nang dumating si Mule sakay ng kabayo at binati ni Sonya. Dahil tinulungan daw ni Isidro ang kasama ni Mule ay umatake ito at walang pagdadalawang isip na kinarni ang mga kaharap na mayabang na mga pirata. Nakita ito ni Isidro at naisip na walang pag-aalinlangan ang knight na ginagamit ang espada nito. Kaya hinawakan niya rin ang armas at umatake sa mga kalaban. Pero natigil sila nang umatake ang kapten ng mga pirata na bulag ang mata at iisa lang ang paa tapos may saklay pa. Sinabi nitong ang problema sa mga bata ay walang galang sa mga nakakatanda. Sinabi nitong may consequence ang bawat aksyon na ginagawa nila. Umatake si Mule kay Captain Hook at tabla lang ang laban nila sa paglalaro ng espada. Tumalon ng pirata sa bangka na umuuga-uga na sinundan ni Mule. Pero madali lang pinalipad ng pirata ang espada niya saka tinutukan ang natumbang knight. Sumingit naman si Isidro na sinabing siya ang main event fight ng pirata. Saka walang tigil sa pagsunod sa umaatres-atres lang na pirata na tumatawa dahil nakakalaban si Isidro sa kanya kahit nasa bangka sila. Nagyayabang daw si Isidro pero may lumabas na blade sa paa ng pirata na inilagan niya. Kaya siya nawala ng balanse at natalo din. Sinabi ng pirata na wala kasi siyang intent to kill. Dumating bigla si Puck na nagliwanag kaya nasilaw ang pirata na nahulog sa tubig at pinalo pa ni Isidro ang ulo nito ng sagwan. Kaagad na tumakbo ang mga bata kasama ni Sonya at ng mga batang kusyon habang nasa tabi lang si Guts. Kalaunan pa ay nagkakaproblema si Mule kung paano itatakas ang mga bata. At alam ni Sonya na hindi nila pwedeng magamit ang magic ni Shirka dahil secret lang ito. Ayaw sana ni Mule na dalhin nila ang mga bata pero dahil mas mataas ang rangko ni Sonya ay wala siyang nagawa sa nais nito. Ibinigay ni Isidro ang espada ng natalo na pirata kay Mule dahil nahulog nito ang espada sa dagat.
Ayaw sana ito ni Mule dahil ninakaw daw pero sumagot si Isidro na bakla yata siya. Kaya bumaba ng kabayo si Mule at nagkasuntukan sila ni Isidro. Samantalang sinubukan namang tawagin ni Sonia si Shirka na sumama sa kanilang paglalakbay. Pero hindi agad nakasagot si Shirka na nag-isip ng malalim. Saka nakita pa nito ang nakatayo sa gilid na si Guts. Kaya siya napangiti at sinabing mayroon na siyang uuwian. Sabay lingon si Sonia na alam na ito si Guts sa gilid. Nabugbog naman ang mga mukha ni na Isidro at Mule pero mas malala ang kay Isidro. Saka ulit sila nagsuntukan na nag-aasaran pa rin. Nagpakilala si Mule saka din tinanong ang pangalan ni Isidro. At sinabing hindi daw makakalimutan ng pangalan ni Isidro sabay sakay ng kabayo. Bago umalis ay sinabi ni Sonia na iwan na agad ni na Shirka ang bayan na iyon. At nakita pa ni Shirka ang vision ng nasusunog na bayan. Nang sila na lang ay humingi ng patawad si Isidro sa babae dahil sa pagiging masungit nito. At ganun din ang babae na sinabing naging tampururot din kasi siya na parang may buwan ng bisita. Saka din sila naglakad para puntahan ang mga kasama sabay ngiti ni Shirka. Habang kumakain ay may lasing na pinuntahan si Casca na agad sinipa ni Guts. Saka din dumating sina Fairness at Shirka na nakasuot na ng modern na damit nila doon. Kaya masaya naman ang mga kasamang nakakita nito. Pero suplado pa rin si Isidro na kinainis ni Shirka. Ilan pang lasing ang lumapit at nalagyan ng dumi ang damit ni Shirka. Kaya sinuntok ito ni Guts na bayad ito sa pagdumi ng damit ng kasama niya. Saka din sila nakipagbasagan ng mukha sa mga basagulero na lasing. Sinabi ni Shirka na magulo man daw ang mundo na natahak niya pero nagagawa na niyang makangiti. Saka din lang natapos ang series sa pagpapatuloy ni Guts sa kanyang paglalakbay. Sad to say nga po ay namatay ang creator ng Berserk series na ito kaya wala pang announcement kung ano ang future ng anime series. Pero walang imposible kung may magpapatuloy nito kaya abang-abang lang tayo dahil kahit anong oras ay pwedeng may magtuloy nito.